Sa Malaysia, kadalasan sa mga tao doon ay Muslim, kaya labis na naimpluwensyahan ng konserbatibo kultura at paniniwala sa relihiyon ang bansa. Bagamat may iba't ibang lahi at relihiyon na din ng mga tao ang naninirahan doon, karamihan sa mga locals ay hindi pa rin ganun kabukas sa mga miyembro ng LGBTQA+ community. Kasama na doon ang mga transgender na nakakaranas ng matinding pagmamaltrato. Sa Malaysia ay dumaranas at nagdurusa ang mga transgenders sa maraming human rights violations dahil sa transphobia. Sa mga hindi nakakaalam, ang transphobia ay ang hindi pagkagusto o matinding pagtatanggi laban sa mga taong transgender. Ang Minister ng Religious Affairs na si Zulkifli Muhammad Al-Bakri ay nag-endorso ng mga aksyon laban sa mga transgender. Kadalasan sa mga relihiyon ay nagiging target nila ang mga transgender na nahahantong sa di makatwirang pag-aresto sa kanila at pisikal na pananakit. Malaki ang epekto ng sistematikong pag-uusig at diskriminasyon sa Malaysia para sa human rights ng mga transgender. Isang kaso ng transphobia ang nangyari sa Malaysia noong taong 2017 sa pagpatay kay Samira Krishnan. Halos hindi nabigyang pansin ang kanyang pagkamatay dahil kahit ang mga pulis ay manaliit ang kaso. Kahit nasa kabila ng pag-pressure sa kanila ng human rights activist. Para sa mga pulis, ang kaso ay isang pagnanakaw lamang at nananatili silang tahimik. Si Samira ay pinanganak noong 1991. Siya ay bunso sa 4 na magkakapatid. Bagaman ipinanganak na lalaki, bata pa lang si Samira ay pakiramdam niya na siya ay babae at doon siya komportable. Nagdesisyon si Samira na mag-transition at suportado naman siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan na tinanggap siya bilang babae. Siya ay napakamasayahing tao, soft-spoken at gusto siya ng lahat lalo na ng kanyang mga kapatid. Si Samira ay nagtatrabaho bilang florist. Sa kabila ng panghuhusga at panlalait sa kanya ng ibang tao ay nanatiling malakas, may tiwala sa sarili, masaya at mabait si Samira. Ngunit ang kanyang buhay ay nag-iba noong February 9, 2015. Hindi malinaw kung ano ang nag-trigger ng insidente. Ngunit binanggit ng isang kaibigan ng isang hindi pagkakaunawaan sa pera sa pagitan ng ilang lalaki at isa pang kaibigan ni Samira. Sa hindi malamang kadahilanan ay tinarget ng mga lalaki si Samira. Kinidnap nila siya at dinala sa Simpang Lima Cemetery. Ayon sa malapit na kaibigan ni Samira, siya ay itinali gamit ang wire. Hinubara ng damit at sexual na inatake gamit ang mga bote. Gumamit pa ang mga suspect ng pliers para sugatan ang kanyang utong at binugbog siya ng gusto. Kasunod noon ay isinakay siya ulit ng mga suspect sa kanilang sasakyan para ilipas sa isa pang lokasyon. Ngunit nagkaroon ng alitan sa trapiko ang driver na kumuha ng atensyon ng mga pulis. Noong sinuri ang sasakyan ay nakita nila si Samira na may mga pasa at nagmamakaawa. Agad nilang iniligtas si Samira. Ngunit nakatakas ang ilan sa mga suspect at 2 lamang ang naaresto ng mga pulis. Matapos na nangyaring insidente ay nagbago na si Samira. Nawala na ang dating masayahin at masiglahing si Samira. Ngunit normal lamang yon sa mga taong biktima ng sexual na pang-aabuso. Ang 2 lalaki na nahuli ay kinasuhan sa ilalim ng Kidnapping Act na nag-uutos ng death penalty. Dapat sana ay magte-testify pa si Samira sa trial, ngunit ang araw na yon ay hindi na dumating. Umaga ng February 23, 2017, 2 taon ang nakakalipas matapos nang nangyari sa kanya. Ang mga tao sa Kuantan ay may nakita na tao na nakahandusay sa sidewalk ng Jalan Pasar at naliligo ito sa sarili niyang dugo. Sa kabila ng paghingi ng mga tulong ay huli na ang lahat dahil ang tao ay patay na. Ang biktima ay si Samira. Sa forensic reports ay nakita na siya ay tumamo ng saksak sa kanyang palad, braso, ulo at mga binti na naging sanhi pa ng pagkaputo ng ilang mga daliri niya. May nakita din na tama ng bala sa kanyang ulo. Sa nakuhang CCTV footage ng mga pulis ay nakita na 3 lalaki ang gumawa nun kay Samira. Ngunit hindi malinaw ang kuha ng CCTV kaya nahirapan silang ma-identify ang mga suspect. Makalipas ang ilang linggo, 5 lalaki ang inaresto sa klang na may kaugnayan sa pagpatay kay Samira. Ang mga suspect ay nasa edad 19 hanggang 30. Ang mga nahuli ay magkakamag-anak at nahuli sa kanilang bahay bago dinala sa Kuantan. Ngunit kalaunan ay pinakawalan din ng mga suspect dahil sa kakulangan ng ebidensya. Kahit na ipinagkaloob ng korte sa mga pulis ang 7 days na remand para sa mga lalaki, ang mga pulis ay hindi makakalap ng sapat na ebidensya sa oras na humantong sa kaunting update sa kaso.
Nagsimulang kumalat ang balita na si Samira ay pinatay dahil sa paghihiganti. May mga haka-haka na ang manang kidnap sa kanya ay gustong pigilan si Samira na mag-testify sa korte laban sa kanila. Dahil sa nakaligtas at ang natatanging eyewitness na nangyari sa kanya, ang kanyang testimonya ay napaka-importante para sa pag-uusig. Ngunit walang sapat na ebidensya ang mga pulis para suportahan ang teoryang yon. Nahirapan din ang mga pulis na i-classify ang pagpatay kay Samira bilang hate crime laban sa mga transgender. Ang Senior Assistant Commissioner na si Datuk Raja Shamrun Raja Abdullah ay iginiit na mananatiling murder case ang kaso ni Samira na walang tiyak na ebidensya ng pagiging isang hate crime. Nagpatuloy ang investigasyon ngunit matagal na umusad ang kaso. Ang kabiguan ng mga pulis na magbigay ng hustisya at ang kanilang pagtanggi na lagyan ng label ang insidente bilang isang hate crime ay nagdulot ng galit sa mga aktivista at taga-suporta ng transgender community. Marami ang naniniwala na ang diskriminasyon laban sa minorya tulad ng mga transgender ang siyang humadlang sa investigasyon. Ang mga aktivista ay humiling ng panibagong investigasyon at resolusyon sa kaso ni Samira. Hinimok pa nila ang mga pulis na i-acknowledge at i-address ang issue ng bias at diskriminasyon na nakakaapekto sa pag-usad ng kaso. Marami din ang umalma dahil sa kawalan ng respeto ng media sa pag-identify sa kasarian ni Samira. Wala din silang respeto para tawagin si Samira bilang a man in woman's disguise. Para sa mga aktivista, yun ay kawalang respeto di lamang sa ibang mga transgender kundi pati na rin sa pamilya ni Samira. Ang transgender activist na si Nisha Ayub, na founder ng transgender rights group Justice for Sisters, ay naglabas din ng kanyang galit dahil sa kawalan ng pagsisikap ng mga pulis sa pag-imbestiga sa kaso ni Samira. Kahit siya ay kinundina ang kawalan ng damdamin at ang katagalan ng paglutas sa kaso. Magpahanggang ngayon ay nananatili pa ring tanong kung sinong pumatay kay Samira at bakit siya pinatay. Ayon sa ina ni Samira na huli niya nakausap ang kanyang anak noong kanyang birthday isang buwan bago namatay si Samira. Ang masayang pagbati sa kanya ni Samira ay ang tanging naaalala niya at pabalik-balik sa kanyang isip. Kahit ang kanyang tiyuhin ay sobrang nasaktan din sa pagpatay kay Samira. Huli niyang nakita si Samira noong December 2016 nung nag-uusap sila tungkol sa kanilang buhay at trabaho. Masaya si Samira sa kanyang buhay at sa kanyang trabaho, kaya hindi nila maintindihan bakit may taong gustong saktan at patayin si Samira. Katunayan 3 linggo bago pinatay si Samira, may isa pang trans sex worker na binugbog hanggang sa mamatay. Parami ng mga transgender ang nagiging biktima ng hate crimes. Hindi lang sa Malaysia kundi sa ibang bansa din.